Bibilangin na nga po namin yung aming alkansya kumarites dahil puno na nga po iyon. Pero ito at mag-unbox na nga muna ako ng aking parcel. Ayan at nakikisali pa nga si Panda dito sa aking ginagawa. Si Jowa nga po yung nagpa-order nito simula nga po nung nag-tiles siya. Sobrang bilis na po talaga ng deliver ngayon dahil kaka-order ko nga lang po ng gabi, kinabukasan ay dumating na ng hapon. Kaya naman kung mag-order nga po talaga tayo ng items ay kailangan talaga may pambayad na. Tingnan nyo naman at nanggugulo pa nga akala niya ay para sa kanya itong aking mga binubuksan. Para hindi na nga magastos sa basahan ay kailangan talaga namin ito. Map nga po ito kumarites, nakahiwalay nga po yung maduming tubig at saka yung malinis. Kailangan talaga na ito kumarites para hindi nga po maglagkit yung sahig. Maliit lang naman ito at pwede mo nga ilagay kahit saan. Ito naman nga po yung pinaka-handle niya at mabilis lang naman siyang ikabit. Bihira na lang po talaga ako mag-order ngayon sa Orange app. Kailangan din talaga natin kontrolin yung ating mga gastusin. Siyempre at susubukan nga natin kung maganda ba siyang gamitin. Ayan at gumagana naman siya kahit wala pa nga pong tubig. Akala nga ni Panda ay nakikipaglaro ako sa kanya. Mukhang habang nagmamap ako ay meron nga pong hahabol-habol na maliit na aso dyan. Ayan, kakaumpisa ko pa nga lang, akala niya talaga ay laruan ito. Itatabi ko na nga muna itong karton para naman hindi nga po nakaharang dito. Madali nga lang po siya gamitin at saka magaan. After nga pong masubukan itong map, next ko naman nga ang gagawin ay bubuksan na natin yung isa pa nating parcel. In order ko nga po ito kumarites dahil talaga namang walang umaamin kung sinong nakabasag ng balde doon sa CR namin. Kaya ilang araw na nga pong planggana lang yung aming ginagamit. Kinagabihan naman nga kumarites ito at sinubukan na nga po namin itong gamitin. Yan nga po namin ng tubig sa gitna at saka ng downy at igaganyan mo nga lang iyan at pwede mo na ngang imap. Yung maruming tubig nga po ay dyan lumalabas sa mga gilid-gilid. At yung malinis naman nga po ay nasa pinakagitna nakalagay. Sabi nga ni Jowa dapat nakagitna nga po yung pinakamap para nga po umikot ng maayos. At kailangan nga ring bilisan para matuyo nga rin po yung pinakamap niya. Hindi nga po muna kami nag-tiles para makapagpahinga naman nga po si Jowa. Dahil simula pa nga po nung linggo ay late na nga po kami nakakatulog. Siyempre at kailangan din nating magpahinga. Nadagdagan ko pa pala kay Jowa yung tubig dyan sa gitna para naman nga po magandang gamitin. Una ko nga pong nilagay dyan ay yung surf nga po na antibac. Nung tanghali nga po kumarites, dito na nga po ako sa baba nagplancha. Sa sobrang busy nga namin ni Jowa pagkagabi ay talaga namang hindi ko na ito naaasikaso. Kaya habang nagbabantay at wala pa namang bumibili, nagpaplansya na nga muna ako ng uniform. Ganda na rin naman kasi yung sahig kaya pwede na nga magplansya dito at maglatag ng kumot. Nung nakaraan nga po ay hindi ko talaga magawa iyon dahil butas-butas na nga po yung aming linoleum at hindi na nga po maganda lagyan ng damit. May baka ma-absorb pa nga po nung damit yung amoy ng linoleum dahil sa ilalim ay mga basa po pala yung aming sahig. Kaya naman talaga yung mga nanay maraming ginagawa at minsan ay yung pagkain talaga yung takbuhan lalo na nga pagpagod. Isa na nga po ako doon kumarites dahil pag ako nga po ay nagugutom kumakain talaga ako. Kaya naman sa nagsasabi na pataba nga po ako ng pataba, legit talaga yun kumarites. Dahil sa mga dati kong video ay hindi naman ako ganito kalaki. Bago nga po kami magsara kumarites, sabi ko nga kay Jowa ay bilangin na nga namin itong aming alkansya. Sobrang puno na kasi nito at hindi na nga po siya malagyan. Para makadagdag na nga rin po ng puhunan dito sa aming munting tindahan. Isasali na nga po namin ito sa planggana para nga po hindi na kami mahirapang kumuha ng pera doon sa alkansya. Sa nagtanong kung saan nga po namin binili itong alkansya namin, lagayan nga po iyan ng mga candy dati. Ilang taon na nga rin po namin itong gamit. Ayan at binuhos na nga ni Jowa yung bariya para maumpisahan na nga po namin bilangin. Time nga po namin na makapuno nga po talaga nitong bariya. Nag-uumpisa na nga po siya nagbilang dyan kumarites pero ako nga po ay magtitimpla muna ng kape. Inaantok na talaga siya dyan dahil nakaligo na nga po siya at anong oras na nga rin po iyan. Nung nag-umpisa pa lang kami mag-ipon ng bariya, mayroon nga pong umaawat sa amin. Dahil pag nag-iipon nga daw po ay parang pinaglalaanan na mayroon nga pong magkakasakit sa pamilya. Siyempre kung ano yung iniisip mo ay para mo na nga rin minamanifest yun sa sarili mo. Ay dapat meron tayong goal pag nag-iipon tayo. Ay nakapagtimpla na nga po ako ng kape kaya tinulungan ko na nga si Jowa dyan magbilang. Ang goal naman kasi namin dito sa pag-iipon namin ay makadagdag ng puhunan dito sa aming munting tindahan. O hindi kaya may madudukot kaming pera pag kailangan nga namin ng dagdag puhunan. Sa imbis na umutang ng umutang ay yung alkansya na lang namin yung bibilangin namin kahit hindi pa puno. Kaya naman talaga napuno namin yung alkansya ngayon na hindi agad binibilang dahil meron pa nga pong laman yung aming munting tindahan at nakakaikot na nga po siya ng maayos. Kaya sabi ko nga kay Jowa pag nakapag-grocery na kami ay yung tira nga po ay itatiles namin sa CR. Yung dingding kasi ng CR namin ay wala nga po talagang tiles iyon. Hindi na nga rin po maganda yung mga nakadikit doon kaya kailangan na talagang i-tiles. Pero syempre tatapusin na nga muna namin itong sa sala namin or tindahan. Ang madalas nga pong tanong sa akin kung magkano nga po yung hinuhulog ko araw-araw. Hindi ko nga po binibilang yung hinuhulog ko araw-araw. Kapag meron nga pa akong nakikitang
20 at 10 pesos na coins ay diretso na nga po iyon sa alkansya. Yung mga nakahiwalay na benta nga po ay hindi ko na sinasali sa alkansya. Gaya ng benta ng mga sigarilyo ay hindi ko nga po kinukuhaan iyon ng 20 at 10 pesos na coins. Basta yung benta lang talaga sa tindahan yung aking nga pong kinukuhaan. May nagbayad sa akin noon ay diretso ko nang hinuhulog. Hindi ko nga iniisip na ako ay nag-iipon. Para sa katagalan ay hindi ko namamalayan mapupuno na pala yung aming alkansya. Maganda naman na may ipon tayo kumarites kahit barya kaysa naman nga po wala. Naman sa nagsasabi ay hindi mo nga mapapaikot yung puhunan mo ng maayos. Siyempre dapat alam mo nga yung kakayanan ng iyong tindahan kung magkano nga po yung pwede mong itabi. Yung ibang tindahan ay may goal kung magkano yung itatabi nila araw-araw. Ako naman nga po ito ay barya lang. Ito nga lang po yung kakayanan ng aking tindahan. Kaya kung hindi kaya ng 10 at 20 pesos na coins ay pwede mo namang subukan sa palima-lima. Kung ano lang yung kaya ng tindahan mo na hindi nga maapektuhan yung iyong mga paninda. Dapat kasi lagi pa rin may laman yung tindahan natin kahit tayo ay nag-iipon. Para nga rin po ito sa ating munting tindahan at magkaroon ulit tayo ng panibagong puhunan. Sa mga nagtatanong kung ilang buwan namin ito inipon ay parang nasa 3 months. Eh nung nakaraan na binilang namin yung alkansya namin ay kalahati nga lang po iyon. Tatak nga lang po siya ng 10,000. Binili nga po namin iyon kumarites ng printer. O diba dahil sa pagtitindahan nga namin kumarites ay kahit papaano nakakapundar kami ng gamit. Siyempre yung binibili namin ay yung pagkakakitaan nga rin po namin. Yung tipong magpapasok nga rin po ng income sa bahay namin. Kailangan talaga may goal tayo kahit maliliit lang na goal iyan ay pag natupad natin masaya naman tayo. Kailangan lang talaga natin maging masaya sa mga bagay na nakukuha natin or kung anong mayroon tayo. Kakaiba nga po tayo ng nararanasan araw-araw sa ating buhay para at least yung mga sana all nga natin kumarites ay matupad din naman natin. Imbis na mainggit ay piliin nating humanga sa mga taong nagsisikap para matupad yung kanilang mga gusto. Gawin natin silang inspirasyon para mas lalo ring sipagan para matupad din natin yung ating mga pangarap. And sa totoo lang, hindi naman natin nakikita kung ano nga pong hirap ng tao bago nga po nila makamit yung pinakagusto nila. So ayan, tapos na nga po kaming nagbilang kaya inaayos ko na nga muna ng lagay. Para maganda tingnan at mabilang nga po ito ng maayos. Pinakamalaking ipon na nga po namin ito kumarites dahil napuno nga po talaga siya. Kung sa iba ay hindi ito masyadong malaki, sa amin nga po ay malaki na. Umabot nga rin po ito ng 23,000 kumarites. O diba isipin mo yan at hindi mo na nga kailangang iutang iyan dahil naipon na nga po ng aming munting tindahan. Pero bago ako mamili ay kailangan talaga munang matapos nga po ang pagtatiles dito sa aming munting bahay para hindi nga po masyadong marami yung aming ligpitin. At kaunti nga lang po yung aking mga pupunasan dahil sa alikabok. Sana ay nagkaroon nga rin po kayo ng idea kung paano nga po mag-ipon ng barya. Yung maliliit na mga tindahan ay hindi talaga kayang mag-ipon ng mga papel-papel. Ang ending kasi niyan ay madudukot mo pa rin. Dahil ganun nga po yung nangyari sa amin yung una naming ipon ng papel. So, yun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.